Genesis chapter 1 shows us how God created everything, and the highlight of God's creation is when the Lord showed man the purpose of their existence. Chapter 1 yun. After God created everything, He created man, at ang sabi niya, let us make man in our own image, likeness, let them have dominion. That is Genesis chapter 1. Genesis chapter 2, after God creating man, He put man on the garden. Okay? And God said to him, work. Okay? And the Garden of Eden is the place where they should suppose to start living in dominion. Headquarters yan ng tao for them to exercise dominion living. Also in Genesis chapter 2, God gave them instruction. Kainin nyo na lahat ng bunga ng puno sa garden. Wag lang ang bunga ng puno ng pagkakala ng mabuti at masama. Because the moment you eat of it, you will surely die. Okay? Genesis chapter 3 shows us how man disobeyed God and what is its effect in man's relationship with God. The disobedience causes man to be punished from the garden because God had driven them away. That is what sin causes, the relationship of man with God. Genesis chapter 4 will show us the destruction of relationship within a family because of that sin. Sabay-sabay natin basahin ito. Adam made love to his wife, Eve, and she became pregnant and gave birth to Cain. She said, with the help of the Lord, I have brought forth a man. Later she gave birth to his brother Abel. Now Abel kept flock and Cain worked the soil. In the course of time, Cain brought some of the fruits of the soil as an offering to the Lord. And Abel also brought an offering, fat portion from some of the firstborn of his flock. The Lord looked in favor on Abel and his offering, but on Cain and his offering he did not look with favor. So Cain was very angry and his face was downcast. And the Lord said to Cain, why are you angry? Why is your face downcast? If you do what is right, will you not be accepted? But if you do not do what is right, sin is crouching at your door. It desires to have you, but you must rule over it. Now Cain said to his brother Abel, let's go out to the field. While they were in the field, Cain attacked his brother Abel and killed him. And the Lord said to Cain, where is your brother Abel? I don't know, he replied. Am I my brother's keeper? The Lord said, what have you done? Listen, your brother's blood cries out to me from the ground. Now you are under a curse and driven from the ground, which opened its mouth to receive your brother's blood from your hand. When you work the ground, it will no longer yield its crops for you. You will be a restless wanderer of the earth. Cain said to the Lord, my punishment is more than I can bear. Today you are driving me from the land, and I will be hidden from your presence. I will be a restless wanderer on the earth, and whoever finds me will kill me. But the Lord said to him, not so. Anyone who kills Cain will suffer vengeance 7 times over. Then the Lord put a mark on Cain so that no one who found him would kill him. So Cain went out from the Lord's presence and lived in the land of Nod, east of Eden. So ulitin ko ha, in Genesis chapter 2, God commanded them to work. Okay? And God gave them only one instruction to follow. Do not eat the fruit of the knowledge of the tree of good and evil, because it has a destructive effect. Genesis chapter 3, man disobeyed God, and we see the effect of the sin to man's relationship with God.
Genesis chapter 4, you will see the progression of that effect. It will not only destroy man's relationship with God, it also destroys relationship of the people within the family. God, Satan is expert in killing relationship. Yan ang dahilan kung bakit ang mga tao sa church come and go. Mayroong new batch na darating, mayroong mawawala. May new batch na darating, mayroong nawawala. Most of the time, these people left the church because of destroyed relationship. So ito isang pangyayari at mga mangyayari pa na hindi talaga may iwasan. But we can minimize it if we know how to deal with it. Now, the first institution established by God on earth was family. God designed the family to produce godly offspring who should populate the earth. Yung konteksto ng sinabi ng Panginoon, go, be fruitful and multiply. Ang konteksto po nito, ang utos na ito ibinigay ng Panginoon sa mga tao during the time na wala pa sila sa sinful state. Kaya nga, mga pastor, pag nagkakasal kayo, medyo please consider it. Kasi yung pong ikinakasal ninyo, maaring naobliga lang kayong ikasal sila kasi kamag-anak ng miyembro nyo. Pero mga sukarol, mga irresponsable, kinasal mo, pagkatapos mong kasalan, bibigdisyonan mo, umayo kayo at magpakarami. Hello? Ang ibig sabihin tayo pa ang may kasalanan niyo para parang mga irresponsable sa mundo. No. You should know the context. The context of that command, be fruitful and multiply, is given to men in their original state of creation. They are still sinless. Okay? And the purpose of family is to produce what? Godly offspring to populate the earth. In agreement with God's plan. Go and have dominion. The kind of people that God wants to dominate the earth are the people who are made in the image and likeness of God. The first recorded murder in history took place within a family. It's not only an ordinary family. It is a family that worship God. Ulitin ko The first recorded murder in history took place hindi sa mga unbelieving family. Hindi sa pagan or idol worshiping family. It was took place in a family that worship God. The way we worship God reveals the intimacy of our relationship with Him. God Himself provides a prescription, principle, and pattern of acceptable worship. Obedience to those prescribed pattern put us into a right relationship with our Abba Father. Now take note of the word prescribe, principle, and pattern. Kasi ang ugat po ng problema dito, which is yung pagpatay ni Cain sa kanyang kapatid, ay may kaugnayan saan? Sa pag-aalay ng kanilang handog sa Diyos. Malinaw, ha? May kaugnayan saan? Alay. Pagbibigay. Offering. Now, the last days will be characterized by family disintegration because of betrayal and offenses. In the last days, the Bible says, family disintegration.
destruction will become prevalent. And that includes Christian families. Hello? Medyo nakakatakot ito, ha? But, kung alam natin ang dapat nating gawin, mamiminimize ito. Matthew 24, it has been prophesied by Jesus himself. At that time, many will turn away from the faith and will betray and hate each other. So hatred and betrayal will become prevalent in the last days. And families were not spared from it. Okay? Ang tinutuloy kong last days, hindi yung mga susunod pang panahon. Because we are already living in the last days. As far as God is concerned, when the Holy Spirit was poured out on the day of Pentecost, that's the start of the last days. Ang sabi dito, the love of most will grow cold. Kaya tayo mga pastor, di ba, pag may nawawala, kapatid, mukhang nalalamig ka na. Bakit natin nasasabi yan? Kasi nakikita natin yan. Bakit may mga taon yung tinawawala sa simbahan? Nalalamig kasi. Eh bakit nalalamig? Bahagi yan ang katuparan ng sinasabi ng Panginoon. Ano sabi ng Bible? The love of most will grow cold. But the one who stand firm to the end will be saved. And this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. So before the end will come, family disintegration will become prevalent. At ulitin ko, Christian families are not spared from it. Mark 13 verse 12, mas specific. Sabi ito, brother will betray brother to death. Kapatid sa kapatid. And a father his child. Children will rebel against their parents and have them put to death. Ayaw ko po kung napanood niyo sa Facebook, anak minudgod ng ulo ng tatay sa lamesa habang kumakain. Imagine, anak. Tatay mo na nagpanaki sa'yo, nagpaaral sa'yo, minudgod mo yung mukha doon sa lamesa habang kumakain. It's happening. Siguro, kung kayo yung tatay, balik kayo doon sa panahon ng pagiging bata ng anak niyo. Lalo na yung nagsisimula ka lang lumakad, tuwan-tuwa ka. Simula ka lang magsalita, tinuturuan mo. Pag naririnig mo na tinatawa ka ng tatay, daddy, papa, tuwan-tuwa ka. Pero wala ka malay-malay itong batang to ang mumugod sa ulo. Siguro kung alam natin ang future at mayroon tayong kakayahang patigilin ang panahon, sana hindi na lang lumaki yung batang to. Ang iba sa inyo, mga magulang na, lolo at lola. Ang aking panganay na ako, magpa 5 years old pa lang. Yung pangalawa, 4 or 5 months. 3 months old. Ang isa nga palagaan. Kasi tulad ng bata, susunod lang sa iyo maski hindi niya naiintindihan. Childlike faith yun. Kaya lang, bahagi ng natural na proseso ng buhay, lalago yan. Magmamature yan. At magiging malaki yung attitude niya kung hindi mabibigyan ng tamang pagbabay. Kaya sabi ng Panginoon, train up a child in the way that he should go, so that when he becomes old, he will not depart from it. I'm sure yung tatay na yun ay ninudgod ang ulo niya sa lamesa. Hindi niya pinangarap, isang araw, sarili niyang anak ang magdi-dishonor sa kanya. But again, this prophecy is true. Brother will betray brother to death, and the father his child. Children will rebel against their parents, and have them put to death. It's a sad scenario. The families of believers are not exempted to it or from it. In fact, godly families are the number one in the darkest target list of the devil. Number one.
Why? Because the devil wants to stop families from producing godly generation to weaken the foundation of the nation. The devil knew that if he is able to destroy families, he will be able to destroy a nation. So the first battleground is the family. Lahat po tayo, kanya-kanyang bantay sa pamilya. Mga binata at dalaga, darating ang araw magkakapamilya kayo. Mga may pamilya, alam ko makakamilig kayo sa sinasabi ko. My preaching and teaching today will focus on three things. One, what kills family relationship? This family killer, this relationship killer, is also the same killer found in churches, denomination, alliances, same spirit. How to deal with it, and how to strengthen family, church, or alliance relationship. Tingin nyo, mahalaga to? Mahalaga to? Because sa atin, ang pinakayaman natin, pamilya. Maaring hindi tayo ganun ka-rangya, materially financially. But, kung yung family relationship ay ganun ka-strong, ay mga kapatid, magiging masaya pa rin tayo. Go back to the background of the story. Adam made love his wife and she became pregnant and gave birth to Cain. She said, with the help of the Lord, I have brought forth a man. Later, she gave birth to his brother Abel. So the result of Adam and Eve's disobedience is that they were driven away from the presence of God. But they still acknowledged their need of God, and still was able to raise their children to be a worshiper of Jehovah. Yan ang isang katotohanan. Maski sila ay nagkasala, pinalaya sa presensya ng Diyos, napanatili pa rin nila yung kanilang pangangailangan sa Diyos. The sense of their need of God, they still acknowledge. And as a result, nagawa pa rin nilang makapag-raise up ng mga anak na may pagsamba sa Diyos, may paniniwala sa Diyos. Malinaw? Kasi kung totally nawala yung pananampalataya nila, hindi magsisimula ang Genesis chapter 4 sa kwento ng pag-aalay ni Cain at ni Abel ng handog sa Diyos. Walang pinagkaiba sa tao, maski ang tao hindi naniniwala sa Diyos o nabubuhay ng masama, but deep within their heart, they still acknowledge that there is God. But their siblings demonstrate different ways of offering sacrifices to God in worship. Bagamat sila'y pinalaki na mayroong Diyos na pinaniniwalaan, pero magkaiba pa rin yung demonstrasyon, kaparaanan ng pagpapahayag ng kanilang pananampalataya. At dito ngayon natin makikita na hindi totoo yung sinasabi ng maraming kang nagsabi, tayo naman, pagkamat may iba-ibang relihiyon, pero isa rin naman ang patutunguhan natin, magkikita-kita pa rin tayo sa isang Diyos. That is wrong. Cain offered to God the best produce of his farm. It was rejected. Abel offered to God the firstborn of his flock, and the Lord accepted and had favor on it. So this is the different ways of demonstrating your worship to God. So why do you think Cain's offering was rejected? And why is it that Abel's offering was accepted? First kay Cain, kasi bagamat siya naniniwala sa Diyos,
Subalit mali ang kaparaanan ng kanyang pagpapahayag ng paniniwala sa Diyos. Nag-alay pa rin siya, nagbigay pa rin siya sa Panginoon ng kanyang alay, pero sa sarili niyang kaparaanan at kagustuhan. Cain did not follow the prescribed. The principle is not by God. Kaya nga ang sabi ng Bible, ano? When Cain offered to God the best fruits of his land, it was rejected, but it does not follow a pattern. Now, may pattern talaga na sinundan ng mga to? Merong pattern? Ano sabi ng Bible? Cain, why are you angry if you do what is right? So, damihan pa kasi natin na kung tama yung ginawa mo. Accepted yan, pero mali ginawa mo. So, hanapin natin kung saan at ano ang basihan ng tama at mali pagsamba. Ready na kayo? Okay. Tingnan natin dito. Nung sa Adan at sa Eva magkasala, sabi ng Bible, the eyes of both of them were open. And they, what? Realized they were naked. So, they sewed fig leaves together and made coverings for themselves. So, nung magkasala si Adan at si Eva, gumawa sila ayon sa sarili nilang kaparaanan kung paano matatakluban yung kanilang kaumaran. So, anong ginawang paraan? Balutin ang kanilang sarili na covering na gawa sa dahon. Accepted ba yun? Hindi. Kasi pinalitan ito ng Panginoon. Okay? Ang sabi ng Bible, the Lord God made garment of skin for Adam and his wife and clothed them. So yung paraan ni Adan at ni Eva, takpan ng kanilang kaubaran, hindi accepted kay Lord. Pinakita ng Panginoon sa kanila yung tamang paraan. Gumawa sila ang Panginoon ng tamang covering. It was made by an animal skin. Tulad ng kwento ko sa inyo kahapon, bago ka makagawa ng damit na gawa sa balat ng hayop, kinakailangan mong patay ng hayop. Pag pinatay mo ang hayop, there will be shedding of the blood. So that is the pattern. What is the purpose of a covering? The purpose of a covering, para kung lalapit ka sa Panginoon, hindi ka ma-overwhelm ng guilt pag nagkasala. Alam nyo ang sinasabi ko kasi mas Kristiyano na tayo. Pag nagagawa tayo ng kasalanan, ang isang malaking problema natin, pag may kasalanan tayo, hirap tayong lumapit sa Panginoon because of that guilt, because of that condemnation. Okay? And this is where religion takes place. Gumagawa tayo ng lahat ng sakripisyo paraan to appease God. Okay? It won't work. Paraan pa rin ng Diyos ang masusunod. In fact, the law requires that nearly everything be cleansed with blood, and without the shedding of the blood, there is no forgiveness. So, the cloth made by animal skin is the right and the prescribed pattern that every worshiper needs to do if he wants to come to God. Cain, yes, gave the best produce of his farm. But even if it's the best, there is no blood. There is no blood. Therefore, he does not comply with the prescribed sacrifice fulfilled by God. It was rejected. See, God doesn't entrust the man how to come to Him to worship. He provided the right way of doing it. Our worship will only be accepted to God if it follows the right principle.
Kasi imagine, kung papayagan ng Panginoon ang mga tao na magandog sa Panginoon nang ayon sa gusto niya at the best na magagawa niya, palagay ko ang gulo. Walang direksyon, lawless, may chaos. So if every farmer will worship God and offer to God, bringing the best of the produce of the land, what about, ito yung sinabi ko sa inyo kahapon what about yung mangingisda? Di ba, dapat ang mangingisda, kung papayagan ng Panginoon, kung ano yung the best na huli. Biro mo kung ang best na huli niya pating o balena, paano niya dadalhin yun? Nakuha niyo ba? Andiyan ba kayo? Pag yung isang tao na nakakilala sa Panginoon ay prostitute, anong iaalay niya sa Panginoon? So if God will just allow everyone to offer to God sacrifices coming from what He has produced, magulo. That's why He provided a way. He provided the prescription. Alam niyo, sa panahon ngayon, mapalad tayo. Kasi kung tayo nabubuhay sa panahon ng Old Testament, mas mahirap po ang mag-alay at sumamba sa Panginoon. During that time, hindi ka pwede sumamba sa Panginoon na walang dala-dalang alay. Ang problema, sa lahat, hayop ang kadalasang. Marami kasi klase ng offering. Okay? Pero yung mga sin offering na tinatawag, mga offering na pantanggal ng kasalanan, hayop. Ibig sabihin, there must be a blood sacrifice. May mga wave offering, may mga fruit offering, pero walang kaugnayan sa pagtanggal ng kasalanan. Any form of offering that will cover sin is always an animal. Because the law requires, without the shedding of the blood, there is no remission of sin. Praise God, sa panahon natin, it was reduced into two things. Ano yun? Bring your tithes and offering. Sabi ng Bible, I will not worship the Lord that will cost me nothing. So don't just come to God by just yourself singing to God. No. It is not your voice that will please God. It is not your ability to sing and dance, play instrument that will please God. It is always your sacrifice, and your sacrifice is demonstrated by your offering. Now, the problem is, maraming mananampalataya dito bumabagsak. We don't give what is required and prescribed. Basic, minimum tithes. Naintindihan naman ni Lord na nagkasakit ang anak ko. Nag-tuition kami. So, naintindihan ni Lord na hindi ako makapagbibigay. Totoo na iintindihan ni Lord. Ang hindi maintindihan ni Lord, pag ninakaw mo yung dapat ibigay. Because as far as God is concerned, if you don't give the right and the prescribed offering sacrifice, it is called what? Robbing God. Kanina nagkikwentuhan kami ng Pastor Edwin. Maraming mananampalataya pa rin ngayon na pag pinag-usapan na yung kaloob. Doon na ninyong makikita yung totoong laman ng puso. Maraming church ngayon hindi na pinag-usapan yung tithes and offering. Tandaan nyo, ang unang kasaysayan na may kaugnayan sa pagpatay at pagkasira ng relasyon ng tao sa Diyos at relasyon ng tao sa kanyang kapwa-tao, may kaugnayan sa pagbibigay. Anong kinalaman ng pagbibigay? Alam nyo ano? Pag nagbigay ka ng tama, may pagpapala. Pag nagbigay ka ng hindi tama, may konsekwensya. At dito pumapasok ngayon yung tinatawag na relationship killer. Bakit? Kasi human nature,
kasama, kakilala, kapatid, kamag-anak, kasama sa church na mas pinagpapala sa iyo. Hello? Ano? May narinig ako? Yun. Offended ka at yung offense na yun, nanganganak ng inggit at nanganganak ng selos na pag hindi tama ang pagdidil, magagalit ka at yung galit na yun ay mauwi sa pagkapuot. Puot na sabi ng Panginoon, hindi mo kinakailangan pumatay, puot pa lang, pumamatay ka na. Ano ugat? Maling pagbibigay. You know, giving inaccurate and wrong sacrifice is the breeding ground for offense, envy, and jealousy. Hello? Parang tahimik na kayo. Ano na? Gusto kong mag-iwan-walay tayo ngayon na masaya. Okay, mag-alala. Mamaya sasaya kayo. Okay? So God does not entrust man how to come to Him to worship. He provided the right way of doing it. Our worship will only be accepted to God if it follows the right principle. So how the problem started? The Lord gets to Cain, why are you angry? Why is your face downcast? If you do what is right, will you not be accepted? But if you do not do what is right, sin is crouching at your door. It desires to have you, but you must rule over it. We will always have a problem if what we are doing, even if it's for God, is not according to the will of God. He will always reject it. Pag sinasabi ng Panginoon, anak, ito ang tamang pagsamba. Okay? Tuwing sasamba ka, dapat dala mo itong prescribed, right and prescribed sacrifice. Bring your thanks and offering. Do not worship Him that will cost you nothing. Pero, sabi ko nga sa inyo, marami sa atin, pagdating na mo sa pera, doon tayo nasusubukan eh. Mas madali pa sa ating palitan yung tamang kaloob sa Diyos sa pamamagitan ng sakripisyo na prayer and fasting tayo. 24-hour worship. Hayo tayo. Mas madali pa sa atin para magbigay ng peace offering para ituwid ang pagkakamali. Alam niyo, isa sa pinakamahirap na problema ng tao sa pagbibigay, isulat niyo, the word consistency. Consistency. Madali magbigay pag everything is okay. If you have an abundance, walang problema sa pagbibigay. Ang problema, pag kinakapos ka. Pag kinakapos ka, affected ang pagbibigay. Pag kinakapos ka, ang dami mong dahilan. Hello? Pag kinakapos ka, it's a testing time for our commitment to become consistent. Walang problema doon sa kung ano yung prescribe sa atin. Alam naman natin yung kahit sa offering, di ba? Nagbibigay tayo. Ang problema, consistency. Yun ang problema natin, consistency. At ang ating consistency is best tested sa panahon ng kakulangan. Hello? Na isa man ang problema yung malayyo, masena ng usapang ito, lalo na kung kulang ka. Ay na naman si pastor. Hindi na, nagpaparinig na naman. Oh, ang dami naman pwede ipangaral, bakit inyo na naman? Kung kailan ako walang-wala, sana mga ganun tayo kasensitibo. Pag-sabi nga sa iyo katabi, kung tama ang ginawa mo. Ano sabi ito? If you do what is right. Siya nung ngayon ako. If you do what is right, when you not be accepted, if you do not do what is right, what will happen? Sin is crouching. Every time na mali
ang ating ginagawa ay binibigay sa Panginoon. Mga kapatid, gumagapang po ang kasalanan. At ang layunin ng paggapang ng kasalanan sa iyo ay ano? Ha? Makontrol ka. We will always have a problem with what we are doing, even it's for God, is not according to the will of God. Hanggat hindi kalooban ng Diyos, maski anong ginagawa, hindi ito obra. Tingnan niyo. Alala ko, meron kami member before, nag-retire, hindi siya, nag-retire sa trabaho. So meron siyang retirement benefit package. Yung kanyang asawa is bass guitarist. Kinausap ba naman ako? Sabi, Pastor, pwede po ba yung tithes namin out of retirement, ibigay na lang namin po ng bass guitar ng asawa ko? Sabi ko, no problem, but that will not be considered as tithe. Wala problema. Kung yan ang decision, but it is not considered as tithe. Malaki problema natin pag malaki na yung ibigay kay Lord. Nagkakaroon tayo ng kaisipang tayo dapat ang masunod. Even if kung ang motivasyon mo, intention mo para kay Lord. Bakit niya sinabi? Kasi ang motivasyon niya, gumanda, maging bago yung bass guitar. Pangit ba yung intensyon? Maganda. Pero anong mas maganda? Kalooban ng Diyos o magandang intensyon ng tao? Doon tayo nagkakaproblema. Whatever intention you have, whatever good it might be, as long as it violates the will of God, choose to do what is right. You think hindi maganda intention ni Cain in giving the best? Imagine pag ibinigay ni Cain the best. Producer is that. But it's not the best intention. It's, do you follow God's prescription? Consistency in following God's prescription is most of the time we fail the test. Kingdom living. Kingdom living. In the course of time, Cain brought some of the fruits of the soil as an offering to the Lord. Anong significance ng in the course of time? Sa ibang translation, after some time. Kanina binanggit ko sa inyo, bago pa sila mag-alay, si Cain at si Abel, alam na nila ang dapat. Yung pattern, pinakita sa atin when Adam and Eve tried to cover themselves with leaves of fig tree, sabi ng Diyos, hindi yan ang tama. Ito ang tama. Ang Diyos mismo ang gumawa ng tamang covering, skin of an animal. It's a pattern. Dapat ko lang sundan. So, ibig sabihin, alam na ni Cain kung ano ang tanggap ni Lord. And the mere fact that the scripture says, in the course of time, ibig sabihin, dumaan ang maraming panahon to give Cain time to change. But Cain refused. See? But if you refuse to do what is right, then watch out. In the course of time, pinayagan ng Panginoon si Cain na mag-offer, giving him chance to change the offering, to follow God's prescription in the course of time. But Cain is so stubborn not to do the right thing. Kaya binalikan siya ng Panginoon, oh, Cain, bakit nagagalit ka? Ha? Kung tama ginawa ko. Ibig sabihin ko sinabi ng Panginoon, alam mo naman yung tama, alam mo yung mali, pero pinili mo pa rin gawin yung mali. Kung tama ginawa mo, hindi ka magagalit.
Why? Because God given him time, in the course of time. But during those times that God has given him chance to repent, time to change, he refused. Nakuha niyo yung kwento? Why are you so angry? The Lord asked. Why do you look so dejected? You will be accepted if you do what is right. But if you refuse to do what is right, then watch out. Mga kapatid, I do believe in kingdom living. This is where one of the work of the Holy Spirit will focus on us. God will fine-tune us in the way we demonstrate our worship to God. Don't expect kingdom living. Don't expect yung sinasabi ng Panginoon that God is able to make all grace abound towards me so that in all things and all times having all what you need. Don't expect that it will happen to you if you don't follow the right and the prescribed sacrifice. Hello? I do believe walang church na maghihirap if people will just follow the right and the prescribed sacrifice. Walang pastor na magmumukhang kawawa. And the people will follow the right and the prescribed sacrifice. Walang miyembro na mananatili sa hirap. And they will accurately offer the right and the prescribed sacrifice. Kasi ang sabi ng Panginoon, if you do what is right, will you not be accepted? God has given Cain enough time to change and follow his prescription. But Cain's refusal to be corrected caused God to reject his offering. Sabi ng Bible, you do not delight in sacrifice or would bring it. You do not take pleasure in burnt offering. My sacrifice, O God, is a broken spirit, a broken and a contrite heart. You, O God, will not despise. Alam niyo, in the Old Testament, ang binibigay ay animal. Most of the time, animal. Sa ating panahon, pera na eh. Pero the quality of our offering is reflected, or it reflects the condition of the heart. If we have a humble, contrite, repentant heart, we will give what is right and prescribed. But if we're going to give to God, not with broken spirit, not with a contrite heart, what we're going to give ay kung ano yung gusto natin, hindi yung gusto ng Panginoon. Ano ang gusto ng tao? Di ba nakalagay sa Bible? Is magbigay kayo ng masaya at kusang loob. Tama? Ang problema diyan is this. Yung kusang loob kadalasan less sa prescribed. Pag ibinigay na natin yung prescribed ng Panginoon, nawawala na yung saya. Nawawala na yung pusa. Madaling magpusa pag maliit. And that is the deception of God. Buong puso kayong magbigay. No. Ayaw ko magbigay ng buong puso. Ang gusto kong ibigay, yung prescription ng Diyos. Kasi kung maasahan ko ang aking puso, mas masaya akong magbibigay ayon sa gusto ng puso ko kung 5% lang. Galing nyo kayo sa akin. Mas mahusay kayo. What's your heart? For out of it comes all the issues of life. The heart is deceitful above all things. Mas gusto kong sundin hindi yung puso ko. Mas gusto kong sundin yung sinabi ng Diyos. And most of the time, what our heart wants
is less sa perfect will of God. My sacrifice is a humble spirit, O God. You will not reject a humble and repentant spirit. The sacrifice of a person with a humble spirit is always according to the right and prescribed sacrifice. The offering of a person who are proud are always the things that they want. And that is the reason why Cain's offering was rejected. God's rejection to Cain's offering brought so much offense to him. Makinig kayo. And it is aggravated when he saw the abundant blessing and favor in the life of his father. Yung rejection ng Panginoon sa offering ni Cain, it brings offense. At yung offense na yun ay napalala, aggravated. Nung makita ni Cain na grabe ang pagpapala at pabor na nararanasan ni Abel kaysa sa kanya. Yung pagpapala na nakikita niya sa buhay ni Abel, ang siya naging dahilan kung bakit nainggit at nagselos siya. The Bible says, why are you angry? Kung tama ang ginawa mo, magiging katulad kay Abel. Abel will live in favor. Pero hindi mo ginawa. Ano? Tinagagalit mo. Alam niyo, human nature. Pag hindi mo kaya ang Diyos, ang aharapin mo tao, yan ang ginawa ng demonyo. Alam niya na hindi niya kaya ang Diyos. Ang ginawa ng demonyo was sa akin ang tao. Because of deception. Pag meron tayong mga kapatid, kapag-anak, kakilala, katrabaho, kasama sa church, mas nauna ka pa kay Lord, pero mas nauna siyang pinagpapala. Human nature. Ano nangyayari? Hindi mo lang pinapalala, pero naiingit. Pag hindi mo na kontrol ang inggit, magsiselos. Pag pinagtulungan ka ng inggit at selos, you will hate your brother. That will kill relationship. Nangyayari sa simbahan. Isa ho sa old serpent sa simbahan. Maraming tao na suspicioso sa kanilang pastor, bagong pastor ay pinagpapala. May mga tao sa simbahan na hindi kayang tanggapin na mas maunlad si pastor kaysa sa kanila. True. Honestly, yes. Kasi alam nila, pag si pastor mas maunlad sa kanila, hindi nila kayang hawakan sa diri. Pag si pastor ay mas maunlad sa kanila, hindi nila kayang diktahan si pastor. Gusto din ang pastor nila sunod-sunuran. Gusto nila may utang ng loob ang pastor sa kanila. Kaya pag umuulan si pastor, suspicious sila. Hindi naman NBI, pero nagiging NBI. Nag-iimbestiga. The only way for us, pastor, to rise up and become a voice of authority, raise our stature. Bakit ko nasasabi ito? Pastor ko ako 40 years na ako sa ministry. Maraming tao sa simbahan, they will take advantage of the pastor. Pag nakikita nila na tuwang-tuwa ang pastor, pag nililigaluhan ng bata ng December 26, alam nila kayang-kaya si pastor. Diba? December 26, sa kadarating yung bata, madulas-dulas na.
It's dishonoring. It's disrespect. Bakit December 26? Bakit hindi December 23 o 24 para siya mismo magtuto? Tira-tira. Hello? Dalawa lang mo pwede ko maranasan. Bigyan niyo ako ng tira-tira. Maama ako sa sarili ko. O isipin ko, you are disrespecting me. In the Old Testament, kung gusto niyo kumain ng pinaka-the best na pagkain, dumalo kayo sa bahay ng high priest. Because the best part of meat being offered to God, God gave it to the high priest. Kung may freezer, refrigerator na ang priest ng araw, buksan niyo, talaga naman, wow. Kulang na lang magpaampun kayo sa inyo. Panahon ngayon, punta ka sa bahay ng pastor, kung may rep, pagbukas mo ng rep, wow, bottomless water. Walang laman. Walang laman. It's a challenge for us, Pastor. When I started serving God in our church, napakahirap namin. Doon sa lugar po namin, pag ikaw ang negosyo mo, nagbebenta ng tubig, yung may kilala ka, mayaman ka sa komunidad. Eh, nung araw, pag-iiging lang ako eh. May member ako, may elders ako, magandang na negosyo. Praise the Lord. Just do it right, pastors. Ngayon, for the glory of God, ako ang pinakamayaman sa church. Lahat ng pastor na kilala ako, alam niyo sinasabi, anak nila sinasabi ko. Ako ay pinakamagandang bahay, ako ay pinakamagandang sasakyan. Hindi ako nagmamalaki. Hindi ako nagmamalaki. Kasi maliit lang ako. Sinasabi ko lang sa inyo na pwedeng baligtarin ng Diyos ang sitwasyon. Kaya every time I preach about finances, kaya kong tingnan ang mataas na mata, maski mayayaman sila. Hindi ako natatakot na withhold ang kanilang tithes. Ano ba kayo? I can preach this boldness with confidence without this kind of testimony. God's rejection to Cain's offering brought so much offense to him. It's aggravated when he saw the abundant blessing and favor in the life of his brother Abel. Offense, andito na mo tayo, leads to envy and jealousy that leads Cain to murder Abel. What kills Abel? It's offense that leads to envy and jealousy. Pastors, watch out for these relationship killers. Members, believers, elders, workers, watch out. Hindi pastor, ikaw ang responsable para pumatay sa emosyon ito. Now, question. Sino exempted dito? Mayroon bang exempted sa atin na hindi makakaramdam ng inggit, selos, galit? Meron na ba na? Alam niyo, may kilala akong tao, grupo ng tao, na hindi na nagagalit. May kilala ba kayo? Gusto niyo pakilala ko sa inyo kung meron man? Punta kayo sa mental hospital. Ang mga pasyente roon hindi nagagalit. Walang problema sa buhay. Hindi nag-aalala. Walang inggit. Walang selos. Sino sa inyo gusto niyo maging katulad nila? Ayaw niyo? Bakit? Hindi normal yun. Ibig sabihin, kung maingit ka, magselos ka, magalit, normal pa rin yan. Normal yan. Okay? But we need to do something to deal with it. So, what to do when offended? First one is offense.
Offense is something that outrages the moral in our physical senses. Ang offenses ang bagay na naging dahilan kung bakit kumukulo agad ang dugo mo, nagagalit ka. Why? Because mayroong na-touch na values ang buhay mo, o kaya mayroong nasira sa physical senses mo. Bago ko makakilala sa Panginoon, I worked in a beer house for 3 years. Dishwasher, assistant ko, waiter, bartender, hanggang maging masaista ng mga lasing. During the 3 years of work in a beer house, di ko na mabilang yung mga sitwasyon na nagkakagulo ang ginagawa customer. Ang pasa ng bote sa pulo, suntukan. Ang iba nung dito sa saksak, nagparilan. Eyewitness ako yan. Patayan. Alam niyo ano dahilan? Nagkatitigan lang. Nagkatitigan lang. Yung iba, titig lang, offended na. Alam niyo mga kapatid, we are the one responsible to control this emotion. Kasi wala kang kontrol sa tingin mo iba. Pag hindi mo kilala at tao bakit sa ka natingin sa akin ito? Wala kang kamali-mali, kirat pala yung kanya. Kirat pala yun. Nilapitan mo, o inupakan mo. Gulo na, bakit? Wala kang kamali-mali, gano'n siya tumingin parang galit kasi naniningkit ang mata, bakit kirat? It is inevitable. Offense is inevitable. Ibig sabihin, hindi ito maiwasan. Gaano ka magka-mature? Believer, unbeliever, elder, pastor, hindi ito maiwasan. Kami mga pastor, pag nagtuturo, hindi ka lang makinig, offended na rin kami. Okay? Ngayon, pag hindi ako magiging watchful, pag offended na ako, ikaw na patatamaan ko sa mensahe. That's all. Okay? Now, what you are offended, pastors, makinig ka, ha? Dati, pag maganda spirito mo, ang mensahe mo parang disabog. Lahat. Pero sa sandali na may nakita kang hindi nakikinig sa iyo, suddenly nagbago yung disabog, naging shock, naging barret, pang sniper. Sa dami na rin sa simbahan, isa na lang ang tinatarget mo. From shotgun, naging sniper's gun. Focus sa kanya. Why? Offended ka sa actuation niya. Hello? Nabisintan mo siya, bakit parang lutang? Wala kang kamalay-malay, nag-away sila ng mag-asawa. Tapos ikaw, nakita mo lang, disrespectful kong tao. Nakikinig ako, lutang na lutang. So from disabog, nag-ship ka. Oh, snipers nga. Kawawa naman yung isa, nag-away ng mag-asawa. Binanatan mo ba? Oh, because you are offended. At the end of the day, hindi siya. Hindi iba. Tayo, ako, ikaw, tayo ang responsibilidad para ayusin ang problema. It is inevitable, hindi maiwasan, but it can be controllable. Naku, karamihan to, mga babae, makinig kayo. Sa pag-aaral, kadalasang madaling tamaan dito, babae. Kasama ni Pablo sa mga taga-Pilipos, mga kapatid, pwede bang tulungan niyo ko para pag-ayusin si Yulia at saka si Sintike? Hindi kinaya ng anointing ni Apostol Pablo pagbati ng dalawang babae ito. Ang sabi ni Pablo, malaking tulong silang dalawa sa akin, pero hindi sila magkasundo. Humingi na siya ng ayuda. Tulungan niya akong pagbati itong dalawang ko. Iba ang powers ng babae pag nagamay. Why? Kasi as a weaker sex, mas malambot po ang emosyon at puso ng babae, madaling tamaan. Tuloy? It is up to the person to decide how to respond.
When you are offended, it's not your pastor, it's not your parents, it's you. How are you going to respond? Because if you don't respond right, what you feel can kill. What you feel is a potential killer that destroys relationship. And I want you to understand this. This is present in every church, malaki o maliit. When you are offended, the Lord said to Cain, why are you angry? So the first sign of offense, galit ka. You feel that, Lord, you're unfair. The best na yung binigay ko sa iyo. Rejected pa rin. Why is it that you're so unfair? Why are you angry? Makinig kayo. Hindi mo pwedeng itago yan. Kasi kung ano nararamdaman mo, lulutang sa kauntinan mo. Sister, bakit malungkot? Hindi, masaya ako, masaya ako. Huwag mong labuhin ang lelang mong panahon. Why is your face downcast? If you do what is right, again pa, balik pa rin tayo. We should know, we should establish in knowing what is wrong and what is right. If you do what is right, we will be accepted. But if you do not do what is right, sin is crouching at your door. It decides to have you, but you must rule over it. Wrong responses to offense is very dangerous because it can destroy the line of the person offended. What happened to Cain? Minarka na siya, markado na siya. Okay? He become what? Restless wanderer. Meaning, wala na siya sa tamang katinuan para makita yung destiny niya at makarating siya destiny niya. That offense, that anger, that leads to hatred and killing of his brother, destroy him and his destiny. Wrong response to offense is very dangerous because it can destroy the life of the person offended, and his relationship with the people will be severely affected. So, what are the relationships that has been destroyed? Kapatid, ang unang masasaktan pag merong namatay na miyembro ng pamilya, kundi yung magulang. Baliwala kay Cain kung masasaktan ng kanyang tatay at nanay. So, anong nakita natin doon? Honoring the parents has been lost. So before killing, honoring was lost. Kasi ho, if you still honor your parents, mas galit na galit ka sa kapatid mo. For the sake of your parents, para lang huwag masaktan yung magulang mo, aalis ka na lang. Magkaalis ka na kasi kung hindi mo kaya kontrol yung sarili ko, marami masasaktan. The moment honor is lost, it will surely destroy the whole family. Even in the church, when honor to the pastor is lost, wala kang pakialam sa epekto ng sasabihin mo, gagawin mo sa buhay ng mga tao. Magkatisuran na kung magkatisuran. Makakalimutan mo na yung sinasabi ng Panginoon na mabuti pang lagyan ng bato ang liig ng taong pagpumulan ng kakitisuran. Nakalimutan mo na yun. Hindi mo na maalala yun. Why? Wala na yung common sense mo. Wala na wisdom. That's how demonic this emotion is. While they were in the field, Cain attacked his brother Abel and killed him. Cain, being the big brother, is supposed to be the brother's keeper. But because of hatred and jealousy, hindi niya na tinignan yung magiging pakiramdam ng kanyang magulang.
Hindi na rin niya tinignan yung responsibilidad niya dapat pangalaga sa kapakanan ng kanyang mga nakapamatang kapatid. Common sense lost. What is offense? What is the destructive effect of offense? Number one, it will make you angry. Anger that if not dealt properly, it leads to hatred. You know the scripture, papasko wala ko ha? In the past, ang definition ng murder, when you committed a crime. But when the Lord Jesus Christ, He defined murder as hatred. So, to avoid murder, deal with your hatred first. What is the destructive effect of offense? Number one, it will make you angry that leads to hatred. Two, it makes you unreasonable, lost your common sense and ability to overcome sin. If you do what is right, sin is crouching. Para itong angay na gagapang sa buong pagkatao mo. Dati galit ka lang, pero yung galit nag-a-attract ng iba pang kasalanan. Envy, jealousy, greed, hatred, etc. etc. It is like a computer that has been virused. Hindi na makapag-function pag may virus na yung computer. Lost your common sense and the ability to overcome sin. Sin is crouching at your door. It desires to have you, but you must rule over it. So, whose responsibility to deal with it? You, me, us. You must master it. Hello? It will cause you to break and destroy relationship. Huwag kayo mag-alala, iwanan ko yung PowerPoint na yun. So lahat ng pastor na narito, hindi na po kayo mamaya. It will cause you to break and destroy relationship. Alam niyo sa church, di ba dati, nung kayo maging member, friends lang ang relationship. Habang tumatagal, ay, naging magkumari na kayo. Tama? Habang tumatagal, hindi lang isa kumari nyo. Naging ninong kayo ng anak sa binyag, naging ninong at ninang kayo ng anak sa kasal. Habang tumatagal, yung mga relasyon talagang nagsasalimbayan. Pero once offense comes, and is it properly dealt with, kakalimutan mo na yung iba't ibang anggulo ng relasyon. Wala na si kumare, wala na si kumpare. Pati yung mga bata nagtaka, Tay, Pasko ngayon. Punta ko kay Ninang-Ninang. Mabang pupunta kay Ninang at Ninang mo, ha? Sabihin nila, nagugutom na kayo. Suddenly, yung mga bata nagtaka kasi in the past, close kayo eh. But this time, pati ba naman sa pagpunta sa bahay, Pasko, pinagmamahalan na kami. It destroy relationship. Kayo lang dalawa ang mag-away, pati mga bata na damay. Mamaya, papakita ko sa inyo how a generation is destroyed because of this. It will not only destroy the person offended, it will not only destroy relationship in the family, it can destroy generation out of that offense. Now you're under curse and driven from the ground, which open its mouth to receive a mother's blood by your hand. This is what will happen to the person who is causing that relationship destruction. Ano sabi niya? When you work the ground, it will no longer give its trust to you. Napiktado na yung pamumuhay mo. Maski anong trabaho mo, maski anong pagsisikap mo, di ka unlad.
Ano ba? You'll be a restless wanderer on earth. Wala kang kapahingahan. My punishment is more than I can bear today. Your guilty conscience condemns you. Today you are driving me from the land, and I will be hidden from your presence. I will be a restless wanderer of the earth. Ang sabi ng Bible, so Cain went out from the Lord's presence and lived in the land of Nod. He is Eden. The meaning of that name, Nod, is a place of wandering. It is a place of restlessness. Imagine habang buhay ka, wala kang kapahingahan. If the church is destroyed, at alam mo, ikaw pinagmulan dito, ano di ba may mga taong dahilan ng pagkawasan ng buong pamilya? Ng buong church. Pag dumating sa punto, realize mo, ikaw ang dahilan niya. Ang hirap pagkaroon ng kapayapaan. Kung maibabalik mo lang ang problema, hindi mo na kayang ibalik. And the guilty feeling will make you restless. What should be the right response when offended? Ulitin ko ha, lahat tayo na-offend. Hindi maiwasan to. Huwag mo isipin at sabihin na pastor ka na, mature ka na. Maaring ngayon, tama ang naging response mo. Pero bukas makalawa, when another offense hits you, magulat ka. Bakit bumigay ako? Bakit nagalit ako? What should be the right response when offended? Guard your heart. Don't guard the heart of others. Guard your heart. Why? Because you are the one responsible for your own feelings and emotions. Wala kang magagawa sa pakiramdam mo yan. Above all else, guard your heart. Why? For everything you do flows from it. Pag masaya ka, it will be expressed from your heart. Come out. Pag galit ka, it will be expressed. Ano sabi ng Bible? In your anger, pag nagagalit ka, bantay ang puso mo, tiyakin mo lang na ano, huwag ka magkasala. Now, question. Paano ka makatitiyak na paggalit ka, hindi mauwi sa kasalanan? Palimutan ko lagay dyan. Anong dapat mong gawin na paggalit ka? Paano ka makakatiyak na hindi mo magkakasala? Huwag kumayaan lumubog ang araw. Nagalit ka at hindi ka nagpapatawa. So kung matutulog ka, nagalit, dahil hindi ka nakapagpatawa, pag-isip mo kinabukasan, kung baga sa lagnat, natulog ka ng 39 ng temperature mo, pag-isip mo 41 na. Teka mo yan. Masusubukan yan, pag-isip mo, unang nakita mo yung tao. Ano mangyari? Kumbulsyon, nag-hysterical ka. Ang problema, ang galit kinakailangan may release. Meron po kaming kaibigang pastor. So, Taguig, galit na galit siya sa kanyang kapitbahay. Galit na galit. Alam, pastor siya. Alam niyo, nagkaroon siya ng alagang aso. Tinawag niya, ang ginawa niyang pangalan doon sa aso ay pangalan mo. Pag nararamdaman niyang galit, doon niya inire-release sa aso. Kawawa naman ang aso. Hanggat hindi nabibigyan, Cruel. kung ano-ano na lang ang gagawin mo, pati aso madadamay. Nagtatama kayo, but it's true. If you don't know how to deal with it within 24 hours, mas magiging destructive ito. Guard your heart. Second, release unconditional forgiveness. And then ako, magpapatawad lang ako pag lumapit sa akin.
hindi lalapit sa iyo. Alam bakit? Kasi meron ding demonyo na umahadlang sa iyo. So wala kang kamalay-malay. Ang demonyo may ginagawa sa iyo, yung demonyo may ginagawa rin sa kanila. You are the one responsible. If you do what is right, then everything will be okay. Forgiveness is a critical aspect of dealing with offense because that is essential for maintaining what? Healthy relationship and personal peace. Pag may kaaway ka, galit na galit ka, ang hirap makatulog. Personal na karanasan ko ito ha. Bago ko kay Lord, nasa worship ministry ako. Namumupahan pa lang ko kami ng araw. Yung may-ari ng inupahan ng bahay, taga Bicol din, kababayan ko. Alam mo na, pag hindi ka makabayan, makakarinig ka ng masasakit na salita. Sanay pa naman mo, nakakarinig ako ng hindi magandang salita. Kaya ako ang worship leader. Napakinig kayo, it's a true story, ha? Nag-worship ako, bigla akong makikita mukha niya. Mukhang buha talaga eh. Pero. So, it affected me. Worship leader ako. So, ang ginawa ko, I am releasing forgiveness. So, pag nakikita mo yung mukha niya, galit na galit ako, so dinadabanan ko yung releasing forgiveness. Dumating po sa punto na nahihilo na ako because I'm being sandwiched by two forces. Do you know how I overcome that? I keep on declaring, I love you, mahal ka ng Panginoon, God bless you, speaking blessing, hanggang unti-unti bumaba na mo yung throw me to water. It's intentional. Honestly, it's intentional. And it takes maturity to do that. Alam mo ba kayo? Hindi mo ganun kadali eh. But it is intentional. Let's say for example, nag-aaway mo yung kapatiran. Maaaring masamang loob mo hindi niya alam. May mga ganyan pagkakataon eh. Okay? Hindi niya alam na saktan ka. Kung nakikita mo siya, masisimulang kumulang dugo mo. Pero ayaw mo masira ang relationship. So be creative. How? Alamin mo anong paborito niya pagkain. Magluto ka. Maski hindi mo gusto, magluto ka. For the purpose of what? Bigyan mo lang siya. Ginagawa mo yun, hindi para sa kanya. Ginagawa mo yun para sa iyo. Isa pa lang kamalay mo, teka mo na birthday ko ba? Birthday ba sa inyo? Ang paborito ko ito, anong meron? Wala siyang alam, inosente siya. Tapos ikaw naman, bulong. Ang alam mo lang, may lason na. Ikaw hindi lang, bakit gumastos ko ng ganito? Lord, forgive me, forgive me. Why are you doing that? Because you are the ones suppressing that relationship with her. Forgive us our debt, as we also are forgiving our debtors. Isa ito sa major concerns of prayer. Patawarin mo ako sa aming kasalanan, katulad ng pagpapatawad ko namin sa nagkakasala sa akin. Jesus said, and when you start praying, if you hold anything against anyone, forgive them so that your Father in heaven may forgive your sins. Unilateral forgiveness yan. Maski hindi humingi ng tawad sa'yo, mauna ka nang humingi ng tawad at mag-release ng forgiveness. Release unconditional forgiveness. 3. Use offenses as opportunity for growth and develop Christ-like character by responding with love and forgiveness. Whenever you're offended, anger, jealous, envious, use that as an opportunity for growth. That is one of the best situations in life where you can accelerate growth and development.
Mahirap pong gawin ito because extraordinary ang sitwasyon. But the moment magawa daw, acceleration of prophetic knowledge. Father, forgive them, for they do not know what they are doing. So, para makapag-release ng kapatawaran, just like Jesus, isipin nyo, kaya sila nagkakaganyan, hindi nila alam ang ginagawa nila. Warning. Yeah. Pagtatapos na ako, warning. Offense can be a significant hindrance to fulfilling one's God-given purpose. Carrying offenses could distract and derail individuals from their destiny. It's not only a potential relationship killer, it is a potential destiny destroyer. Tingnan nyo how this relationship killer destroyed generation. Adam made love to his wife again, and she gave birth to a son and named him Seth, saying, God has granted me another child in place of Abel, since Cain killed him. Seth also had a son, and he named him Enos. At that time, whose time? Whose time? Enosh. What described that time? It is the generation after the generation of Cain and Seth. The generation of Cain failed to call upon the name of the Lord. Because the family of Cain and Abel, the relationship is destroyed. That generation, not family, that generation fails to call on the name of the Lord because of offense. When Seth was born to replace Abel, he waited another generation, son, whose name is Enosh. Only during the time or generation of Enos that men began to call on the name of the Lord. It is an only a relationship killer. It can destroy generation. That's how demonic it is. Pastors, bakit ito tinuro ito? Bakit ito muna inuno ko? Because we're in a relationship. First, our relationship with God. Then our relationship within the family. And then our relationship within our local church. Also, our relationship within denomination and family of churches. Hindi ba iwasan ma-offend ka? That's why we need to know this. We are prone to offense. If you don't handle it right, it will not only affect family, it will even destroy generation. At that time, people began to call on the name of the Lord. Last scripture. Now it came to pass when Jesus finished commanding his 12 disciples that he departed from there to teach and to preach in the cities. And when John had heard in prison about the works of Christ, he said to his disciples, he said to him, are you the coming one, or do we look for another? Now, take note of this question. Pero prior to this, hindi ba sabi niya, behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world. How come that when John was in prison, nagduda siya kay Jesus? Sinugod niya ang kanyang disciple, pakitanong nga, siya ba talaga o meron pang iba? Offense will make you doubt to what you believe, to whom you believe. It can destroy respect and honor. Even from our pastors. Even in the alliances. Alam niyo ako, I believe in teaching about father-son
relationship. Pero, unlike other group, hindi nyo po maririnig na, itong si Pastor Joe, anak ko to. Pastor Ed. At hindi nyo rin maririnig na tinatawag nila akong tatay. You know why? Iniiwasan ko yung offense. Pag ito'y tinawag ko anak, at hindi narinig ni Ente na siya anak ko, I will be creating siblings rival. It's not about title and terminology. It's about relationship respect. Uy, si Pastor. Si Ente, hindi tinawag mo na. Si Juno. Eh tayo pala mga Pinoy. Ay hindi ko tayong magduda at magsuspect siya. So, siya tinawag ng tatay. Hindi niya ako tinawag na anak. Hindi ko nabibigyan ng attention. The first effect of dishonoring is what? Giving. Alam mo umitak. Hindi lang naglalagay sa text. Usapan. Even honoring is affected. Lagi niyong tandaan. The root cause of the destruction of the family relationship has something to do with offering. Why? Because right release of offering gives favor and blessing. The manifestation of that blessing in you will start the problem. Bakit ako pinagpala? Siya hindi. That's a problem. So Jesus answered and said to them, go and tell John the things which you hear and see. The blind see, the lame walk, the lepers are cleansed, and the deaf hear, the dead are raised up, and the poor we have the gospel preached to them. Blessed is the one who is not offended because of me. What shortens their ministry? Offense. Meron bang karapatan ma-offense si John? Meron wala? Meron wala? In the natural, yes, meron siyang karapatan. Number one, siya ang nag-promote kay Jesus sa ministry. Behold, the Lamb of God who takes away. Sino doon? Pangalawa, pinsan niya si Jesus. Mas matanda siya kay Jesus. Manong bang nakulong ako? Sana pinisita mo man lang ako. Andiyan mo ba kayo? These are the natural reasons na pwede mangyari. Ang isang palang isipan sa akin sa klase ng pagkatao ni Jesus is that hindi siya gumagawa to please men. Hindi siya yung tipo ng tao na, para mapacify ka, susuyuin kita. Anong objective din dyan para isugo yung kanyang mga disciple? Tanungin mo na. Kung siya talaga ang inintay namin na meron ka. Kung ako si Jesus, hindi ko gagawin yun. Madidisen ko mukhang nagtatampo na si Pinsan, baka nahalaw na. The easiest way for me to do the dalawin siya. Ipag-pray siya. Dalhan ng paboritong pagkain habang nakatulog. Pero hindi ginawa ni Jesus. Is Jesus insensitive? Insensitive siya. Siya pa yung tipo ng tao na hindi ino-honor o binavalue yung pakiramdam ng tao. Naalala niyo ba si Jesus? Noong sinabi niya kay Pedro, mamamatay ang anak ng tao. Ang sabi ni Pedro, never Lord over my dead body. Alam niyo?
Sabi niya kay Pedro, Satanas, lumayas ka. Ang ganda ng intention ni Pedro, hindi kita iwanan, Panginoon. Tapos ang maririnig ni Pedro kay Jesus, Satanas, lumayas ka. May pagka-sarcastic. So habang naglalayasan din yung mga tao, in John chapter 6, and the bread that comes from heaven, he who eats my flesh and drink my blood, shall have eternal life. Ang sabi ng mga tao, strong teaching to, strong teaching. Many disciples deserted him, John 6:6. Habang naglalayasan, ang sabi sa mga disciples, "Ano kayo? Bakit siya sumunod? Hindi mo kalainin?" Ang sabi ni Pedro, ano? Lord, doon siya, we go, you have eternal life. Ganun pa. O, sige, di ba kayo pinili ko? Pero isa sa inyo, di mo pa rin. Ano klaseng pastor to? Hindi marunong mag-pacify ng sama ng loob ng tao. You know why? Because Jesus is not one reason. God wants you to become responsible in what you feel and what you motion. Blessed are those who are not offended because of me. You will surely be offended, but be responsible. If you are not responsible of that offense, it will bring in so many negative emotions: envy, jealousy, greed, hatred. It will make you what? Restless wonder. It's your responsibility, not mine. It is our responsibility. Kapag meron ka ng ganyang pakiramdam, watch out. Huwag ka nang manisisita. Pag nagkamali ka ng tugon, malaking epekto niya. Ang epekto niya ay pagkawasak ng mga relasyon sa paligid. Lord, we thank you for your goodness and for your faithfulness. Today, bagamat kulang ang aking oras na maibigay sa kanilang lahat, Panginoon, ang nasa puso ko. But I know, Lord God, what that they have received, Lord God, since yesterday until today is more than enough of what they can bear, more than enough of what they need. God, I pray that you will continue to open the windows of heaven and bless them, build them, even their families and ministry, even the workplace, oh God. Cause them to be the salt and the light in their workplace. In Jesus' name. Amen. 15 to 20 minutes break. Hindi pa po tayo tapos. One more session, okay? Okay. 15 to 20 minutes break.